Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak. Kami malingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita at nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Berhen at nananahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kaniyang templo. Darating ang pinakihintay ninyong sugo at ipahayag sa akin ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ng inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya ay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras sa panganak ni Elizabeth. Nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Si Karayas sana ang ipangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit, sinabi ng kanyang ina, hindi Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit wala man sa inyong kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan. At mahanga silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudiya. Ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam at kanilang tanong, maging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang tamang pagpili ng pangalan. Ang magandang pagpili ng makadiyos na pangalan. Makikilala natin yung kanyang identity, yung kanyang misyon at kinabukasan. Pangalan pa lang, alam na natin ang kanyang identity, ang kanyang misyon, at magiging kinabukasan. Ang pangalan ko po ay 3 litra lamang. Leo. Galing ito sa Espanyol. Nang ibig sabihin, mahilig magbasa. Ang pangalan po ng aming panganay galing sa pangalan ng aking nanay at tatay, pinagsama, Peregrino, Lope, Lorna. Kaya po,
Pinagsama, ang naging pangalan niya ay Lope. Iba naman gusto isingit ng mga matatanda ang kanilang pangalan. Gusto ng lola isingit yung kanyang pangalan. Gusto ng biyanan isingit ang kanyang pangalan. Gusto ng kapitbahay ilagay din ang kanyang pangalan. Ang lumabas, Enriqueta Joselita Purisima. Pagdating po ng exam, bagsak ang bata. Napakahaba po ang kanyang pangalan. Ang gusto ng tatay, pag anak niya kanyang asawa, gusto niya nakapangalan sa kanya. Gusto ng nanay, ipangalan po sa kanya. Sa sinapupunan pa lang, nalilito na po yung bata. Nalilito na po yung bata. Kaya paglabas ng bata, siya ay naging Darna. At ang iba naman ay depende po sa paboritong artista. Kahit hindi po kagandahan, kahit pango ang ilong, gusto pa rin ang pangalang artista. Ang iba naman, depende po sa pangalan ng santo. Kaya marami sa atin, ang pangalan natin ay galing sa santo o kaya sa santa. Kayo po, anong kahulugan ng inyong pangalan? Ano po ang kahulugan ng inyong pangalan? Sa simula pa lang, kapag ang tawag natin sa tao ay si Moy-Moy, paglaki ng bata, ang itatawag sa kanya ay Moy-Moy. Ang iba naman si Kokok. Paglaki ng bata, itatawag sa kanya ay si Kokok. Mabuti naman, hindi si Tasyo ang kanyang pangalan. Kaya po, our name give us our identity in life. Sa ating pangalan, naghahayag na ng ating pagkakilanlan. Pangalan pa lang, mababanagan na natin ang kanyang pangalan. Mahalaga po ang pangalan sa bawat isa. Dahil makikilala natin yung kanyang paninindigan sa buhay. Itinuturo sa atin ng ang ating pamilya at angkan. Dahil sa pangalan, ito po ang maging tatak at recognition ng ating pangalan. Sa pangalawan, ang ibig sabihin, nagmamagandang loob ang Diyos. At ang kanyang identity, siya ay galing sa angkan ni David. At ang kanyang misyon, ihanda ang daraanan ng Diyos. Sinabuhay ni Juan ang kanyang pangalan, katangi-tangi. Bahagi siya sa katuparan ng pangako ng Diyos.
The best description of oneself is your name. Pangalawang bagay, our name spells our mission in life. Ang ating pangalan, nagsasaad din ng ating misyon na ibibigay ng Diyos. Dahil sa pangalan, nakadikit po ang misyon na binigay sa atin ng Diyos. Pangalan pa lang, may kanya-kanya tayong misyon sa buhay. Kapag ang pangalan ay pinapalitan, mas mahaba, mas malaki po ang kanyang misyon sa buhay. Tingnan niyo po si Abraham. Naging Abram. Na ang ibig sabihin, siya'y maging ama ng lahat ng bayan ng mundo. Binago po ang kanyang pangalan. Binago po dahil mayroong greater responsibility na ibibigay sa kanya ang Diyos. Responsibility, obviously, like the prelude to the coming of Messiah. Ang kanyang misyon, ihanda ang daraanan ni Jesus. Ibahagi ang kabutihan na mayroon ang Diyos. Our Christian name defines our future in life. The future is the fulfillment of our mission. Sa pangalan pa lang, nakadikit na ang ating magiging hinaharap sa buhay. Kaya po sa binyag, we became children of God. Sa binyag, naging anak tayo ng Diyos. Sa binyag, tayo'y naging anak ng Diyos. Walang katulad, tukod tangi, at walang kaparis. Ang batang ito ay mabait dahil ang kanilang magulang ay mabait. Ang batang ito ay matalino dahil ang kanyang magulang ay matatalino. Ang batang ito ay masunurin dahil ang magulang ay masunurin. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At sa part po ni Juan Bautista, inihanda na siya ng Diyos sa isang napakalaking misyon. Ihanda niya ang daraanan ni Jesus. Ang binyag ni Juan ay ang tubig. Ang binyag ni Jesus ay banal na Espiritu Santo. God give us meaning to our identity, our mission, and our future in the kingdom of God. Masusi po sa pagpili ng pangalan. Di lamang tumutukoy sa buong pagkatao, kundi sa pagiging anak ng Diyos. Mas maganda kung ang pangalan natin ay pangalan ng mga santo at santa. Pangalan pa lang, kalugod-lugod na sa bata ng Diyos. Ingatan po natin ang pangalan na mayroon tayo. Pahalagaan natin yung pangalan na mayroon tayo. Dahil sira ang ating pangalan, sira ang ating angkan. Mas mainam, mas maganda
Mas baka Diyos kapag ang pangalang pinili natin ay ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. habang papalapit ng ating pinakahintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinikap ihanda para sa Kanyang pagdating. Ang ating pong itutugon. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan habang kanilang tinutupad ang kani-kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikinig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Diyos naming Ama, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak. Si Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang mag-aalay po ngayon ay pangungunahan ni na Mr. and Mrs. Celso and Mercy Manoktok and family, and Captain Joey and Merly Mendoza and family.
Mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahin niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito'y nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang makipagkasundo namin sa iyo, upang maipagdiwang namin na may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagsusugo mo sa Kanya, pinahayag ng lahat ng mga propeta ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pabinyag. Ngayon pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal at tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa iyo. Ganyan din naman matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalali mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagtapating kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagaling na utos at toro ni Jesus, tapayin natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Hinilipin namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungay mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa piging na banal. Pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasulong na may ilawang magdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.